bawat isa. Salamat nga po sa Panginoon na magkita-kita maski nasa online. Apat na taon na po kami dito at salamat sa marami pong mga panalangin ninyo na talagang every month ay umiikot sa mga distrito po natin. Salamat po sa mga panalangin. So ngayon nga po ay tatalakayin natin yung nalalabi pang bahagi ng ating manual mula sa part 2 hanggang sa matapos po. So dito po sa bahaging ito, nasa page 45 po, yung Experiencing God Retreat. Ayan, siguro po ay tatanungin ng bawat isa, akala ko manual lang ang kailangan natin. Bakit merong event na kasama? Actually, hindi lang po event ang kasama sa atin pong discipleship. Sa part 3 po ay tatalakayin naman yung mentoring, no? Talagang bahagi po ng ating discipleship ay hindi lamang na magagabayan tayo ng ating manual, pinaka-aasam-asam natin ng matagal ng panahon. Nilayon po na ito ay mainam na maisama po itong event ng Experiencing God Retreat. Kaya bakit po may event, no? Para saan tong event na ito? Magastos lang yun. Kakayanin bang i-sustain ng mga maliliit naming mga iglesia, no? Yun po yung mga katanungan ng siguro ng mga ating mga manggagawa. Kaya kung iisipin po natin, di po ba ay ginaganap natin yung mga VBS, youth camps, gastos din po yun. Pero hindi natin iniisip po na gastos ang mga yon, kundi investment para sa mga kaluluwa. Kaya mamaya po ay makikita po natin yung kainaman ng event na ito, ng Experiencing God Retreat. Sa mga families naman po, di po ba, kahit na tight ang budget, idinadaos yung church wedding, yung graduation ng mga anak, dahil may impact po na nagaganap sa mga event po na ito. Ngayon po ay panoorin natin yung isang AVP ng Grace Encounter. Mamaya ipapaliwanag ko po kung bakit Grace Encounter at EGR. Ito po.
Ayan po. So, pinili po ng atin pong discipleship team na ang i-adapt po natin ay ang Grace Encounter ng IGM. Actually, tinignan din po yung iba pang mga programa sa ibang grupo at salamat sa Panginoon at talagang i-retain po yung buong programa ng GE. Ito po yung ating gaganapin ng buo sa atin pong bagong discipleship. So I think po halos na-introduce na po ang Grace Encounter sa mga district at ilang local churches po natin. So ang ibibigay ko lamang po dito ay pagpapakilala sa ating programa. Pati po sa manual natin ay maikli din lamang po ang makikita po dito. So meron pong separate manual, yung EGR manual para sa mga mag-i-implement po nito. At later po sa mga tanong po ng bawat isa ay sasagutin po ng ating mga leader. So tignan po natin yung objectives. Bakit nga ba may EGR pa sa ating bakit po may EGR pa sa ating discipleship, no? So ayan po, nais natin na hindi lang ma-strengthen yung gospel talaga sa buhay ng mga believers, kundi yung kabuuan po ng pananampalataya natin ay ma-introduce na po kaagad sa kanila. At ibabalik po natin na talagang maranasan ng bawat mananampalataya yung baptism ng Holy Spirit at ma-connect din po sila sa isang mentor. Kaya tunay po na bahagi po ng discipleship natin, hindi lang may event, hindi lang may manual na magagamit, kundi may isang mentor talaga na titingin po sa kanila. Next po ay yung description ng ating yan. So ito po ay 2 days lamang na retreat. Kaya maikling event lamang po ito. Pero yun nga po, kakailanganin hindi lamang si pastor, kaya hindi po lone ranger si pastor sa ating discipleship, kundi talagang kailangan ang mga manggagawa, ang mga kapatiran sa atin pong discipleship na ito. So meron pong 14 lectures na makikita po natin sa atin pong discipleship na ito o sa EGR. At meron din pong ayan. So yung atmosphere po ng they can relax and enjoy. Siguro hindi po masyadong next slide. Makakapag-relax and enjoy. Hindi po masyadong kita yung relax and enjoy doon sa sa ABP, pero doon po sa paglilingkod ng mga church members, mga team members na gaganap po nito. At syempre nga po, ang goal po nito ay ma-connect sila sa isang mentor. Sa next slide po, yung makikita po natin dyan yung 14 na lectures po sa ating EGR. So, hindi lamang na mas maiintindihan nila yung pong gospel, kundi nandiyan po yung pananalangin, yung pagbabasa ng Biblia. Next slide. Paano tatanggapin ang banal na espiritu? Paano sila pangungunahan ng banal na espiritu? Paano ma-overcome yung evil? Paano makapag-worship sa ating Panginoon? Paano tayo gagabayan ng Panginoon? At paano din magbahagi ng Ebanghelyo? Kaya tunay nga po, no, na sa isang maikling event ay
maririnig po nila. Actually, hindi po ito lectures, kundi more on mga testimonies din, although nandoon po yung gist ng mga katotohanan na ito, ay nandoon po yung maraming testimonies ng mga lecturers. So sa end po, next slide, sa end po ng event ay meron pong mga discussion questions na yun nga po sa pamamagitan ng part na ito ay matanong po sila kung talagang na-receive nila ang banal na espiritu sa kanilang buhay at talagang ma-connect po sila sa isang mentor. Next slide. So 5 katanungan po yan na pwede nating magamit after po ng EGR. So, next slide. Ayan po yung makikita natin sa ating manual at thankful nga po ako na maraming beses po akong nakapag-serve sa hindi lang po sa SVC kundi sa iba pang mga churches at distrito sa pagganap po ng Grace Encounter at masasabi ko pong talagang napakainam po nitong programa na ito na atin pong gamitin sa atin pong discipleship. Ito po yung mga highlights na nakita ko po sa programa na naroon nga po yung baptism or infilling ng Holy Spirit. So ito po ay event packed with truth. Ayan naman po talaga yung mga event, no? Mga VBS, youth camps ay maikling panahon pero naroon po yung lahat ng truth na nais po nating maunawaan ng ating mga participants. It emphasizes relationship or connection, no? In an atmosphere of love, joy, and service. Next slide. Nakita ko naman po yung mga strengths nito pong ating EGR ay again, participants receive baptism or infilling of the Holy Spirit. The whole program is high impact. Hindi lang po sa mga participants, kundi sa mga magsiserve po dyan, mga church, mga team. And nakita po natin topics are comprehensive. Ano po? And it builds teamwork and creativity. Masasabi ko nga po talaga na ito pong ating programa na ito ay pasok po siya doon sa ine-emphasize ng ating discipleship na halo, no? Yung holiness sa buhay ng mga mananampalataya. Dahil hindi po mangyayari yung holiness kung wala po yung pagkilos ng banal na espiritu sa buhay ng bawat isa. Yung accountability, no, na mai-connect sila sa isang mentor na titingin sa kanila, yung love and love sa Diyos, love sa kapwa, ay makikita po nila yon sa event po na ito, madadama po nila. At yun nga, yung obedience. Kaya hindi po natin panghihinayangan yung i-invest natin na mga budget para dito sa event po na ito. Gusto ko rin po marinig ninyo yung kwento ni Pastor Johnny at ni Pastor Norden. Best stories na marinig po natin mula sa kanila as they experience po yung grace encounter dati na nakita po na natin. Sir Johnny? Okay, sige. Ako muna pala. Sige po.
Na-introduce po ang Grace Encounter God noong 2011 sa aming church. So na-invite po ako ng PGL ng 2010 ng October sa Tagaytay. But itong programang ito naman ay sa church na implement with the team members from SBC ang tumulong para gabayan kami doon sa implementation. At naging malaking tulong siya personally sa akin dahil una ay mas lalong yung passion in serving the Lord ay na-reinforce, nakatulong po siya. At the same time sa leadership dahil una sila muna yung naging nag-run through or nag-undergo ay naging po sila, naging yung commitment nila na tumaas yung level ng commitment. At ang result nga po niyan after that program dito sa aming church ay naging kami naman ang tumulong sa Binangunan Church para sa kanila ring Grace Encounter God Retreat na ginawa. So malaking bahagi po yun na dati hindi ganun ka-committed yung aming mga leaders, but as a result of that ay talaga nandoon yung kanilang commitment to help other churches in doing that. At hindi lamang yan, yung actually nga, nakatulong po siya na maging yung mga gagamitin sa mga susunod na Grace Encounter Retreat namin. May isang leader kami na dahil sa kanya siya ay na-bless, tumulong siya at nakabili kami ng mga gamit for that purpose. So sa akin ay malaking bahagi po siya as a pastor at the same time sa church. At bagamat hindi na tuloy-tuloy nitong pandemic, pero we are looking forward by next year ay makapag-implement po namin ulit yung program. Salamat po. Thank you, Pastor. Sir Norden? Salamat po, Pastor Pearl. Naalala ko po noon, 2010, 2011 po, ay na-introduce nga po yung Grace Encounter o yung tinatawag natin ngayon na EGR. So, during that time po ay leader na po kami ng church, yung kami pong marami. Ang una pong ginawa ito sa aming church ay kami yung nag-serve sa kanila, kami yung nag-lecture sa mga baguhan talaga, yung mga na-oikos o yung talagang mga unchurch sila na na-invite namin na mag-attend. Tapos, siguro mga nakadalawang ganun po. Pero kung tutuusin po ay hindi pa kami mismo naging candidate ng Grace Encounter na yun. So hanggang sa kailangan namin mag-undergo din para maranasan din namin mismo yung paano yung pakiramdam ng isang candidate. So ibig sabihin po niya talagang susundin namin yung aming mentor na sinabi niya na kailangan naming ma-undergo din yon. So kahit na kami mga leader na ng mga dati, ay kailangan namin. So pag titingnan po ninyo yung mga lessons doon, parang alam naman na ng matagal ng Kristiyano at leader na ng church. Pero kailangan talaga naming gawin din yon. At sa aking personal experience po ay iba talaga po ang makapag-undergo ng Grace Encounter dahil nakapagpalalim po ito lalo ng aking paglilingkod sa Panginoon. Iba po kasi talaga yung approach po na ginawa. Iba po talaga yung pagkakasunod-sunod. At somehow po ay na-feel ko during that time kasi ang nag-serve naman sa amin yung mga bagong oikos, yung mga graduate po na mga baguhan. So sila yung nag-serve. So iba po yung pakiramdam nun. So na-feel po namin na ganun pala ang naranasan nila, yung nararamdaman din namin. So bilang testimony po ay yung passion po sa paglilingkod sa Panginoon, yung commitment po sa paglilingkod, yung magkaroon talaga ng puso sa pag-abot sa mga tao, yun po yung natutunan ko po. Tapos special talaga sila sa harapan ng Panginoon kasi itatrato po talaga yung mga candidates doon na very special sila, papakainin sila ng mabuti, babatiin sila ng mabuti at talagang kailangan maunawaan nila at ma-enjoy nila yung buong process ng Grace Encounter. So yun po yung aking experience po doon at sa ngayon po lahat buong church po ay nag-undergo po noon at
hanggang sa tumuloy na po doon sa mga unchurched na po, yung mga oikos na, yung aming Grace Encounter. So kahit po pandemic, last year, nagkaroon po kami ng online na Zoom na Grace Encounter. And so far po, very effective po siya. Siyempre, panalangin po natin na magka-face-to-face po ulit kasi mas effective po talaga kapag yung face-to-face. Iparamdam sa kanila yung grace at yung pag-ibig po ng Panginoon. Back to you, Pastor Efren. Salamat po. At kung meron po tayong mga katanungan, ay binibigay ko na kila Pastor Miguel, Pastor Nina. Pero nawa po ay talagang ma-appreciate po natin na kasama po sa ating discipleship itong Experiencing God Retreat.